sabi nila, magkakaroon ka ng bias dyan pag sumama ka dyan. Pero ang forum na ito ay neutral. Wala tayong pinagdalaman dito. Ang problema lang, sa panahon ngayon, pag sumali, ang mga retired, kung may active man, sumali man lang sa forum, ang feedback agad ay inciting to rebellion. We are here, I am retired already in 2011. We are here to see to it that the truth is being fought for. Pinaglalaban natin ang katotohanan. So, paano natin malalaman kung ano yung mga katotohanan? Pinag-aralan na natin yan, elementary pa lang. Elementary pa lang tayo, inuturoan na tayo na pag nagsinungaling ka, either you are suspended or dismissed from school. Ibig sabihin, masama yung nagsisinungaling. Ngayon, sa panahon ngayon, may marami na tayong nakikita, matalino man o hindi. Alam natin kung sino yung nagsisinungaling. Nakikita natin sa panahon, nakikita natin sa mga sinasabi nila, na nagsisinungaling sila. So, we go to the election period. Sabi ni Chairman, tungkol sa election, nakikita ko yung team ng forum, election o revolusyon, at masama na naman ang iisipin ng mga polis dito. Nakarinig lang ng revolusyon, tagir-gir na agad. Kung hindi nyo alam kung ibig sabihin ng tagir-gir sa military, sa bakbakan, nagtatago lang, tagir-gir na agad, o kaya nagiging excited. Gano'n lang term sa tagir-gir sa banan. So nakabasa lang ng revolusyon, tapos may military pa na involved sa forum. Sabihin na naman nila, inciting to sedition, inciting to rebellion. Ano kayo? Matalino. So hindi, ang ibig sabihin ng tema natin is dapat may paglaban natin ang tunay na demokrasya through the election. Kasi ang karamihan sa mga tao nakikinig at nakikita sa panahon ngayon ay marami naman naririnig natin sa kanto, sa mga kalye. Ang gusto nila, revolusyon na agad. Ano kayo? Sinaswerte? Hindi nga kayo nakatikim ng bakbakan na tunay. Masasabi kong bakbakan na tunay is may experience 128 encounters. So, hindi po solusyon ang revolusyon. Ang hinahanap natin na solusyon ng bayan ay tunay na eleksyon. Nakita naman natin na nakaraang eleksyon ay maraming mali na napupuna ng mga tao. Ang problema lang, ito naman ang mga nasa gobyerno. Ang sasabihin lang nila, ayaw mo sila mag-file ng case. Buti naman ng 3 taon yan eh. So tapos na yung term natin wala na, kahit na kaso pa tayo nagawa na natin yung dapat natin gawin. Malakas ng loob, di ba? Pero mag-file kayo ng case, even ordinary cases, tumatagal na ng 1 to 2 years. Even sa Supreme Court, per our experience, tumatagal ng more than 1 year. Mag-iisip ka lang ng importanteng pag-iisipan sa kaso, aabutin kayo ng matagal. Ano kayo? Di ba nag-aaral kayo na magiging matalino? So, titignan natin. Sa panahon ngayon, because I was invited to make an analysis of the situation sa intelligence kasi, may tinatawag kami na analysis of the national security situation. So, ibig sabihin, anong nangyayari sa bayan natin? Ayan ang trabaho ng intelligence. By the way, 23 years din ako sa intelligence service. So, wala naman siguro makapag-punta sa sasabihin ko. So, yung analysis natin sa mga nangyayari ngayon,
kung titingnan natin yung current, yung sinasabi ko, huwag na natin dahil yung nakaraan kasi marami naman talaga nangyayari yung nakaraan. Ang nangyayari ngayon, parang may preparation eh. Di ba? Marami ng senator, saka congressman nagsasabi tungkol sa 2028. Ibig sabihin noon, merong naghahanda para sa eleksyon sa 2028. Very clear. Di ba hindi naman kailangan maging bobo para maintindihan yun eh. Bakit nila sinasabi ng 2028 election palagi? May naghahanda at merong kumukontra doon sa mga naghahanda. That's the truth. Sino makapag-deny yan? So, paano ihahanda? Actually, when we do elections, national elections, ang preparation for presidential election is not less than 2 years. 2025 na tayo ngayon. Kailangan by 2026, tama na ang paghahanda for 2028. Di ba ganun ang dapat? Ang tamang paghahanda ng isang kandidato is 2 years before the election. Kung midterm election o local election, maybe less than 2 years. Pero iba, ang iba kasi 2025 pa lang eh, parang naghahanda na eh. So how do you do it? Destroy the image of your enemies. How do you destroy the image of your enemies for 2 years? Propaganda and counter-propaganda. Paano mo gagawin? Araw-araw mo sabihin sa TV, sa radyo, impeachment, impeachment, impeachment. So bibingin na yung mga tao ng issue na impeachment. Di ba ginagawa nila yan? That is preparation. Kasi, yung gusto niya na ng tamang pamamaraan, kakasuhan niyo yung tao, kasuhan niya sa korte. Hindi niya kasuhan sa public opinion. So, yun ang masasabi ko ngayon. The other is, yung sa automated election, kasi may experience din ako when I was in Malaysia. We were observers doon sa election ng Australia. Sa Malaysia kami, pero yung election sa Australia, naka-plus sa TV sa Malaysia. So lahat ng bumoboto sa Malaysia, sa Australia, naka-plus sa TV sa Malaysia, yung counting, every time you vote through the ATM, ang voting sa Australia is through the ATM. Pag bumoto ka sa kandidato mo, automatic makikita mo na +1, +1, +1, +1. So makikita mo sa screen ang bilang ng mga bumoboto. So sana magagawa natin yung gano'n, mas maganda. So yun lang ang initially masasabi ko sa ngayon siguro. Yun lang, inaano ko yung mga pulis kasi, parang natin. Huwag nyo naman i-impeachment masyado yung mga tao na nagsasalita ng katotohanan. Kasi darating ang panahon na ang tao naman ay mapupuno na rin eh. Pag napuno na ang mga tao, remember na mas marami ang may armas kaysa pulis at military. Remember that. Yan ang tandaan niyo. Thank you po. Thank you. Thank you. Okay, thank you very much. Any hear from you, sir? Yeah. Yung pangyayari ng drill ay tinignan sa likit dito kapag pinulapit ng pangalan. Yung sinabi ni General Capon, di ko ganun yung sa revolution. Pangalan ni Pudo. Yung ngayon, iba-iba yung Mga pantin.